nakagad ng dalawa. Pero, nung na-realize ko na yung buhay namin dati na sobrang yung nag-proper area, wala akong bahay, dahil mga nagbuhay ng tatay, nabi kong nila. I remember when I was in grade 4, I started drinking alcohol without being before. Oo. Kasi dadalhin ako ng tatay ko. Tapos sabi ko, sige pa ko dito kung naranasan ko naman laking sa lugar namin, sa Negros, Quaker yun, wala akong takot kasi alam ko yung tatay ko matapang. So I grew up with that. Ay, pinagsabi ng pangaral ng tatay namin, hindi edukasyon yung pinangaral sa akin. Sabi niya, pag umuwi ka ng bahay, nakapag-bubol ka, iyak ka, bubugin ka lalo. Kaya pag umuwi ka, wag kang magpakita sa akin na iiyak ka. So we grew up, yung kapatid ko ng grabe din yung talaga paano. Then, during the second year, high school ako. Naghiwalay sila ng nanay ko. So, I think mag-look sa amin. Sabihan ako, 4 na yung kapatid. Sabi ng tatay ko, hindi ko makalimutan, sabi niya. Sige, mga anak, sabi niya, maghiwalay na kami ng nanay mo, ng nanay niyo. Sino gusto kay tatay? Ang ginawa niya, yung puma, lagay niya yung mga, ang lamit niya, tapos sa pagalutan talaga. Nanay talaga na na sa kanya, na. Then, kami nakatingin ako sa kanya, mag-isa lang siyang umalis. Pero nung punto ko sa nanay ko talaga. Pero dahil sa awa ko sa tatay ko, sabi ko, ako, kay tatay. Ako yung puso ko sa nanay ko. But, fortunately, nung nagala ako ng tatay, wala naman siyang trabaho. Sinabon lang din ako sa lula ko, sa mother niya. Kasi yung father niya, nagtatrabaho sa Chicago for 24 years. Hindi naman sila mayaman, tamang-tama na, kasi magkapatid, tambo sila. So, ako ang naparal. While my 3 brothers, wala. Nanay ko, yun. So, naparal ako ng high school, tapos din ng high school. Yung kapatid ko, older brother ko, marami natin napaspak, kasi yung sa kasi yun talaga namana niya yung papay, yung nang nakapatay yung tao. But, dahil sa isip ko na ayokong maging mahirap, bumilisap siya. Sabi kasi ng tatay ko na hindi, sa mundo kailangan huwag kang patanga-tanga. Nahirap lang tayo, kailangan mo kang magpakapak. Kung hindi ikaw ng apak, huwag kang pakuhuli. Kasi sabi nga niya, the world is like a rat race. Maatakan mo sinong makarang sa mga ulaka. And I went to that idea nung before, yung bata ko. Ang damang hindi ako patang-tangan, gusto kong yayaman. Pero nung nandito ako sa community, nangyayos ko na, maliit talaga. Kasi the world is like a rat race, mauna ka, maatakan ng tao. Pero at the end of the day, dagat ka pa rin. Dagat ka pa rin. But kahit mahuli ka, okay lang. At the end of the day, mahuli ka. So I got that idea. Hindi-count na ako gusto kong paaral ng kapatid ko. So I walked in the morning, hindi pala ako pag-college, kasi nag-ano ako sa lulu ko, alanganin din siya. So ayoko naman nakpak sa pag-aaral, ayoko puro tambay-tambay lang, kasi mamamatay pa lang doon sa saksa. So, kasi ang lugar kami, nalayo sa Panginoon, pupunta ko rin ako sa quarter ng nabasada ko. Minsan pupunta kami sa mga plaza, tapos marambol-lambol wala. Ito, meron akong club na bawal sa akin magpakalbo. Kasi ang dami kong tao. Pag lalakad-lakad lang ako, upo ako, bilang may umanong na kayo. Mga ako ko. Kaya ayaw ko magpakalbo. Kasi ang dami kong mga dito. Then after sa pag-grad ko ng high school,
kumuha ako ng take ako ng exam kanina. Then, I passed the exam. Then, training ako, nag-graduate ako. So, pagdating ko, nagtrabaho ako. Tingin ko, hindi naman tayo yaman dito. Kasi pag may mga corruption, official lang kung makinabang talaga. Kasi personal ka lang hindi eh. Personal ka lang, hindi ka makano. Nakayan ako dati sa Pacbol mo, pagpupunta kami ng Bohol, kunti lang ang mga krudo mag-akot, pero ang mga report, sila mo, larang. Tapos kung kapiranggot na yung video sa'yo, ang iba-iba, yung official, may ikaw, nalinis ka lang, sabi ko, aking nakuyaman dito. Nag-design ako, nag-design ko, grabe yung, talaga yung yaman ako, kailangan yung yaman ako. So, na-involve ako sa lahat ng legal. Was involved first yung legal news ako. Okay? From Cebu, I'm from San Carlos City. From Cebu, kukuha ako ng drugs doon. Year 1991. Tapos isa-transport ko sa Negros. Tapos, bibita ko tayo. Hindi naman ako nabibita ng basta lang may babaksakan na ako. Yung anak ng masindero, ganyan. Mga mayaman, tapos balik naman sa 1992, I was pregnant in 2008. I was able to move out my mother from quarters to a village. Oo, ano ko yun. Then by the time na wanted ako doon sa San Carlos, so hindi na ako nakapunta doon, wala na. Ano yung pangalan ko. Nag-aaral ako while studying computer engineering yung ginawa ko. Wala na siya, basta mag-aaral ko rin na tapos gusto kumita ng pera para maka-aaral din yung dalawang kapatid ko. Kasi yung kapatid ko ng panganay, wala na eh. Wala na siyang chance, 10 years lang tapos nabakpako sa kulungan. Ayaw ko namang mangyari, na naranasan namin yung kapatid ko, nangyari dalawang kapatid ko. Kasi otherwise, talo sa lipunan yun. So, maliit pa yung sabi ko, ito pa. So, I work hard. Life is very tough. Grabe talaga. So, nung wala na ako, hindi na akong matransport sa buong. Meron akong mga batang military dati din. Grabe tayo dito. Nakita na naman ako sa Danao, bibili ng mga baril. Tapos sa transport naman sa Negros, bibili naman sa ito eh. Dami lang ang hirap. Sa rin, sa Danao, sa 800 yan, 1991, 800, binta mo doon, 3,500. Binta mo. Oo. Mga tatlo lang yung kaibigan ko na kulit, nagsasimplanan sa mga business, wala na naman. Nalungin na naman ang business. So wala, nagkilap ako, nag-aaral ako sa high school. Then sabi ng kapatid ko, ano mga kasama ko, nabasa ko. Nag-aaral ko pala sa high school ngayon, kailangan mo nag-racket, wala na talaga. Meron ba kayong alam na mapasukan? Nag-aaral din ako ng engineering. Sabi niya, sige, pakilala kita. Nakilitulos kayo eh. Sige, pakilala kita. Magaling na naman sa computer. Sige. Then, nakilala ko sa mayaman. Then, ito find out, yung mayaman na yun, akala ko ang trabaho ko talaga sa computer na yung trabaho mo. Pero illegal din pala, illegal gambling. Yung mga high-alay dati, mga 581, isusort out to yung mali at yung may papalapas.